Nakarehistro kang female sa birth certificate. Pero habang lumalaki ka, nagde-develop ka ng male characteristics. Sa ganitong sitwasyon, pwede mo bang ipabago ang gender mo sa iyong birth certificate? O bawal ito sa ilalim na batas? Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang kaso ng Republic versus Kagandahan. Isang landmark decision ng Supreme Court tungkol sa gender, identity, at correction ng entries sa civil registry. Sa kasong ito, si Jennifer Kagandahan ay ipinanganak at nairehistro bilang babae. Ngunit habang siya ay lumalaki, napansin ang hindi pangkaraniwang development ng kanyang katawan. Batay sa medical findings, siya ay may congenital adrenal hyperplasia o CAH, isang kondisyon kung saan ang katawan ay nagpuproduce ng mataas na level ng male hormones o androgen. Dahil dito, hindi normal na nag-develop ang kanyang female reproductive system. Wala siyang menstruation at nagkaroon siya ng male secondary characteristics. Sa kabuuan, siya ay tinuturing na isang intersex individual, isang taong may biological characteristics ng parehong lalaki at babae. Dahil sa kanyang kondisyon at sa paraan ng kanyang pisikal at personal na pag-unlad, nag-file siya ng petisyon sa korte upang baguhin ang kanyang pangalan mula Jennifer patungong Jeff at ang kanyang gender mula female to male. Ang pangunahing tanong sa kasong ito, pwede bang baguhin ang gender sa birth certificate batay sa ganitong medical condition na congenital adrenal hyperplasia? Pinayagan ng Supreme Court ang petition ni Jennifer Kagandahan. Gayunpaman, nilinaw ng korte na ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi simpleng clerical error. Ito ay isang substantial change na kailangang dumaan sa judicial proceeding sa ilalim ng Rule 108 ng Rules of Court. Hindi sapat ang simpleng aplikasyon sa local civil registrar. Kinakailangan ng buong pagdinig sa korte na may notice, publication at presentasyon ng ebidensya. Mahalagang linawin na ang naging basehan ng korte ay hindi lamang ang personal na kagustuhan ng petitioner. Ayon sa desisyon, ang gender classification sa ganitong kaso ay nakabatay sa kombinasyon ng biological condition at personal na pagpapasya ng isang taong umabot na sa tamang edad. Sa kaso ni Kagandahan, may malinaw na medical evidence na siya ay intersex at ang kanyang katawan ay natural na nag-develop ng male characteristics. Pinanggit din ng korte na ang petitioner ay hindi gumamit ng artificial o surgical intervention upang baguhin ang kanyang gender. Sa halip, hinayaan lamang niyang magpatuloy ang natural na development ng kanyang katawan. Dahil dito, may tinatawag na preponderant biological support para kilalanin siya bilang lalaki. Dagdag pa dito, kinilala ng korte ang karapatan ng individual sa isang bagay na lubhang personal, ang kanyang sexuality at identity. Sa kawalan ng batas na tahasang nagbabawal, sinabi ng korte na hindi nito dapat diktahan ng isang tao sa ganitong usapin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na pwede nang baguhin ang gender sa lahat ng pagkakataon. Ang ruling na ito ay limitado lamang sa mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay intersex, may sapat na medical evidence at dumaan sa tamang proseso sa korte. Sa huli, pinayagan ang pagbabago ng gender mula female to male, pati na rin ang pagbabago ng kanyang pangalan bilang pagkilala sa tunay na kondisyon at pagkatao ng petitioner. Ang mahalagang aral dito ay hindi lahat ng pagbabago sa birth certificate ay simple. Ngunit kahit ang mga substantial na detalye ay maaaring baguhin kung may sapat na basehan at dumaan sa tamang legal na proseso. Ang batas ay hindi bulag sa realidad ng tao.
Ngunit ito ay kumikilos lamang sa loob ng malinaw na limitasyon at ebidensya. Kung nais ninyo ng malinaw at praktikal na paliwanag ng batas, patuloy po kayong sumubaybay sa ating channel, Attorney Bel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.